Grabe talaga ang panahon ngayon. Alam niyo ba na na-scam ako sa hospital after manganak, after mawala ng baby namin. So, yung nangyari is, nakapila kami ng asawa ko sa hospital habang inaantay ko yung aming cardiologist. And alam niyo naman, pag mga doctor's clinic, madalas yan, late si doc at talagang matagal mag-aantay. So, habang nag-aantay kami sa waiting area, may narinig ako isang babae na iyak siya ng iyak. Kasi yung anak niya daw ay nasa ICU. Bilang mommy rin ako and kawawala lang nung baby namin, naawa talaga ako. Pero syempre meron din akong sariling iniisip, so hindi ko na rin masyadong pinakinggan kung ano yung pinag-uusapan nila dun sa cellphone nila. Habang nakikipag-usap tong babaeng to sa phone, umupo siya medyo malapit sa akin. And naririnig ko na yung buong conversation nila. Alam niyo yung feeling na ayaw mo naman marinig, pero dahil malapit siya sa'yo, ang lakas ng boses niya, and umiiyak siya. So, naririnig ko na lahat. And ito yung sinasabi niya sa phone. Nasa ICU yung anak niya, critical, kailangan ng dugo, and kung pwede, ipautang muna siya sa kapitbahay ng 3,000 para malakad nga niya yung dugong kailangan sa Red Cross. And tandang-tanda ko to na yung dugong kailangan niya is type AB, which is mahirap hanapin. So ako naman, dahil very emotional ako noon, and talaga namang, ang sakit-sakit pa rin dahil fresh na fresh pa yung pagkawala ni baby, nilabas ko yung wallet ko and binigay ko sa kanya yung 3,000 pesos. Yun lang yung laman ng wallet ko that day and yung check-up ko is around 1,500 pesos. Alam niyo ba na pagkaabot ko ng pera, niyakap niya pa ako at bigla na lang siyang tumalikod at umalis. Tumakbo siya dun sa may hagdanan, di na siya nag-elevator, bigla na lang siyang umalis. So, eto na yung point na na-realize ko na na-scam ako. After 1 month, bumalik din kami sa hospital. Galing naman ako sa psychiatrist ko that time. So, ibang lugar na to ha. Kasi yung una, dun sa waiting area ng cardio ko. And ito naman, sa may waiting area na sa parking. Hinaantay ko na lang yung asawa ko na kunin yung kotse. May dumating ngayon na babae at nagpaalam siya kung pwede siyang tumabi sa akin. Tapos, bigla siyang may tinawagan at umiiyak na naman siya ng malakas. This time, medyo mas malinaw na yung isip ko, lalo kakagaling lang namin sa psychiatrist. And naririnig ko, same information kung ano yung narinig ko nung unang beses nung nagbigay ako ng pera. Nasa ICU yung anak, critical, kailangan ng dugo na blood type AB at iutang muna ng 3,000 sa kapitbahay. So, lumingon ako sa katabi ko and siya nga yung babae na inabutan ko ng pera 1 month ago. Hindi ko alam kung namukhaan niya ako or hindi niya ako namukhaan kasi nakamask ako. Pero tandang-tanda ko yung mukha niya kasi niyakap niya pa ako. Alam niyo ba, hindi ko na siya in-approach, hindi ko na rin siya sinita. Kasi deep in my heart, alam ko wala naman akong ginawang masama. Ang gusto ko lang naman is tumulong. Kung na-scam ako, kung naloko ko, sa kanya na yon. Pero dahil ayokong maulit yung nangyari sa iba, and feeling ko naulit kasi lagi naman siyang nakapwesto dun sa ospital, nireport ko to sa security para next time na ma-observe nila is pwede din nilang i-double check. Sobrang nakakalungkot lang isipin na maraming tao ang take advantage sa ibang tao, not knowing na may pinagdadaanan din sila. Parang nagamit yung kahinaan ko that time bilang isang nanay para mag-abot ng tulong. So para sa akin, ang pera madaling kitain yan, pero ang karma ay mahirap yan.